Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabak-labak na town with evidence. Kumusta mga kabibig at sana nasa mabuti kayong kalagayan ngayon na ito na Quadcom bubuwagin na daw. Kasi parang nalaman na ng sambayan ng Pilipino na scripted lang ang ginagawang kaikikan, kadramahan ng Quadcom Committee na panamunuan ng ating mga kongresista. Sayang lang daw ng pera, nagsasayang lang ng pera ang mga kongresista para lang talagang durugin ang mga Duterte. Eka nga sa joke ni Polong Duterte, magkano ba ang bayaran pag mag-Quadcom hearing? Milyones ba? Nako mga kabibig, merong revelasyon ang Net25 kung saan pinag-uusapan na si Trillanes ay nasa House of Representative Quadcom Committee Room. Ay, special para si Trillanes. Nakaupo ba ito? Nanood ba si Trillanes? Invited nga ba si Trillanes or di kaya resource person nga ba si Trillanes? Pero bakit nasa committee room siya? Bakit nasa Quadcom committee room si Trillanes during the hearing? May something nga ba? Booking na booking ang Quadcom ngayon kung saan sapul na sapul sa CCTV camera ang paglabas-pasok ni Trillanes sa Quadcom committee room. Nako, ano kayang isasagot sa ating chairman na si Barbers? Naku mga kabibig, meron at merong ebidensya na nagpatunay CCTV at ang mga taong nakapaligid sa labas ng House of Representative na kung saan kitang-kitang ngumingiti at nagagalak si Trillanes na nanood ng Quadcom hearing at pumasok sa Quadcom room, sa Quadcom committee room at kausap nga ba si Barbers? Ano nga ba ang pinag-uusapan nila ni Barbers? Nako, at sa bagong pasabog ni Trillanes sa araw na ito, sinabi niya na-transmit na po ngayon sa ICC ang transcript ng Senate hearing kung saan maraming inamin si Evil Dutz tungkol sa AJK. The pertinent Quadcom transcripts were transmitted early on. It means early on. So maaga pa pala. Oo. And all were duly received. Lahat ng ito ay magagamit sa trial later on. Ang tanong, saan magaganap ang trial? Ang tanong, may jurisdiction ba ang ICC sa Pilipinas? Kung ganon man, ay di, anong klaseng panggobyerno ang meron tayo? Anong klaseng DOJ ang meron tayo kung hahayaan nila na ang ICC na ang magsasagawa ng hearing? Wala palang purpose ang ating Senado at Congress Congress pala. Kabibig, para ka ng reporter ngayon. Natatawa lang ako sa mga reports na yun, mga kabibig. Talagang, kaya pala sabi ni Risa Hontiveros, mga kabibig, on record, on record. Kaya gusto nilang on record. Oh, OMG, OMG, on record. Salamat kaayo, Mr. Chair. So, yun nga, kabibig, meron tayong panooring video ngayon. Salamat kayo, Mr. Chair, kung saan sapul na sapul at isang revelasyon ng mga taga Net25 itong pasabog nila na CCTV kuhang-kuha ang pagmumukha ni Trillanes. Let's all watch this video at magbigay tayo ng ating sariling reaction tungkol dito. So, nasama si Trillanes. Oy, Trillanes, pasok! So, eto kabibigan, manood tayo. Pili tayo. Ay, ito. Okay. Meron pong Quadcom hearing ay nasa palipaligid ang dating senador na si Senador Sonny Trillanes. Oh, bakit nandun kayo si dating Senador Sonny Trillanes sa Quadcom hearing? Imbitado nga ba siya? Resource person nga ba siya? Ilang nasa paligid dyan. Oh. Nasa mismong kwarto nung nung chairman ng mga komite. Nako, Barber, sumagot ka dito. Nasa kwarto mo si Trillanes. Sa kwarto mo talaga, Barbers, ha? Anong ginagawa ni Trillanes na during Quadcom hearing ay pinapasok, ipapasok, talagang
papasok si Trillanes sa kwarto mo, sa Quadcom chairman room. Nako. Andun mismo. Si Senador. Oo. Ganun ba? At Akala ko pa naman nasa palipaligid lang, parang andun mismo. sisilip-silip. Nandun mismo. Oh. Hindi man may kakaila dyan. Una, may CCTV. Ha? Oo. May Ano CCTV ba? sa kamera eh. Oh. Pangalawa, Ako naman, ako nagtatanong lang ako, ikaw pala eh. may CCTV sa kamera. Oo. At paglabas mo ng house, may mga CCTV sa paligid ng Oh. makikita. Oh. So dapat sana nagpa-elect si Trillanes bilang kongresista para maka-join siya sa Quadcom hearing. Pwede ba yun? 'Di ba? 'Di ba ang pwedeng maimbitahan lang yung mga imbitado at mga resource person sa Quadcom hearing? Naku, lalong sumama, lalong napasama, sumama at pumangit ang imahe ng Quadcom hearing ngayon. Para yatang nawawala na ng tiwala ang sambayanang Pilipino sa mga kongresistang nakaupo sa Quadcom hearing. Questionable na daw, lalo na itong bagong pasabog na si Trillanes ay always present at may CCTV. Nako, kabibig, ano ba naman yan? Ang alam ko, nag-file ito ng Certificate of Candidacy bilang mayor ng Caloocan. Oo. Makakalaban yung along malapitan. Ano lang pala yan, Jen? Oh. Batay dun sa informasyon na nakarating sa akin, smoke screen lang pala yung pagtakbo niya dyan. Sa Caloocan? Oo. So hindi sa seryoso talaga. Para hindi siya masyadong mapaghinalaan. Oh, naku, mga taga Caloocan, smoking screen lang pala yan. Parang ginagawa tayong gago niyan kung totoo itong report na ito. Yung mga supporters ni Trillanes dyan, naniniwala na si Trillanes ang magbibigay ng bagong simula, bagong pag-asa sa Caloocan. Kahit Trillanes tayo, pero ngayon, itong bagong pasabog, parang ginamit lang. May nagmukhang tanga. Para lang, smoke screen lang pala yun. Nako, paano yan? May mga revelasyon ito. Ang tanong na lang nila Oo, siguro. oo. May ebidensya ka ba na si Trillanes ay nandun talaga sa hearing? Tama nga. Kapag nag-hearing yung Quadcom? Ako ngayon natatanong ako kung Meron? wala akong alam eh. Ang sagot, meron po! Ala, Meron kang... Meron! Ako, naku, merong evidence. Hindi makakatanggi ang Quadcom nito pa may evidence. Hindi nga sila nakatanggi kay Colonel Grijaldo. Paano na ngayon na may pictures, may video? Kasi CCTV. Pag CCTV, natural, video, pictures, di ba? Naku, dapat itong masagot ng Quadcom committee, o lalo na ang chairman dyan, Ace Barber, sagutin mo to kasi lalong mapapangit ang inyong imahe dyan. Lalong magdududa na ang mga tao na scripted talaga yung Quadcom hearing nyo. Para lang talagang maidiin ang mga Duterte, maidiin si Tatadigong at makulong. pasabog mo yan. Kami baka mahimatayin kami ni Kuya Benny dyan, ha? Hindi namin muna ilalabas. Mas maganda, umamin na muna sila. Nito, Jen. Oh. Sino ba ang bumuo at mayroong ipinail na kaso sa International Criminal Court? Yung grupo ni Senator Llanes. Oo. Sino may mga dokumento noon at nakakaalam kung ano mga dapat na i-corroborate dun sa mga nandoon? Mapatibay yung reklamo niya. Kaya nga sabi ko noon pa, ito hindi ko pa alam yung kay Trillanes, ha? Kasi pinag-kumpara ko eh. Yung pong ipinail sa ICC at yung mga statement na lumilitaw ngayon, sabi ko hindi na bago. Nabasa ko na yan doon sa ipinail nila sa ICC. Binibigyan lang nila ng mga tao na nagsasalita. Ayun! Kasi nga, ang sabi ng DOJ, hindi kami magbibigay ng mga papeles sa inyo, ICC, sa mga reklamo na yan. Wala ka kabibig. Na bingo si Tatadigong. Naku. Paano yan? Kasi pwedeng gamitin ng ICC yung transcript, yung video. Diba? Nako. Bingo toda si Tatadigong nito. Nako. Tatadigong pa. Nako.
huwag kayong mawala ng pag-asa at huwag kayong paniwala sa ICC na yan. Nako, later on, may pasabog si BP Sara tungkol sa ICC. May kwento si BP Sara tungkol sa ICC. At I'm sure, hindi hahayaan niya ni BBM na makapasok ang ICC. Kahit ano pang klaseng transmit ang kukunin ng ICC. Kahit ano pang klaseng video ang kukunin ng ICC, hindi nga nila napakulong si Putin. Si Duterte pa kaya? Di ba, kapibig? So, parang ano ba? Parang na tawag dito, sabi sa'yo pa nakapas, ano man nailad si Pangulong Duterte. Paano yan? Hindi kami makikipag-cooperate. Yes. Pero kung lumitaw sa Quadcom hearing, so pwede na nilang i-extract? Ganun ba ang play? Ando na. Pwede na. Yun na talaga. Pwede na lang ma-extract. At pwede na itong magamit against kay Pangulong Duterte. At against kay Bato. Naku, kabibig. Lalo na sa Senate hearing. Di ba sabi ni Sonny Trillanes na transmit na po ngayon sa ICC ang transcript ng Senate hearing kung saan maraming inamin si Evil Dots tungkol sa AGK. At bakit kaya galit na galit si Trillanes kay kay Duterte? Ano kaya nagawa ni Duterte kay Trillanes? The pertinent Quadcom transcript also was transmitted early on. So, mas nauna yung Quadcom transcript. Tapos, may supporting details sa Senate. Wais ni ni Trillanes. Nako po. Hindi mo nang i-extract. Kaya pala ang statement kayo, maging sa Senado, Hindi sila magbibigay. hindi kami magbibigay ng anumang dokumento. Pwede naman kunin. Pero walang pumipigil sa inyo, Bakit naman hindi, di ba? sapagkat public documents yan, Oo. na kunin yung anumang nangyari sa pagdinig ng Senado at saka ng Quadcom. Eto pa, ang katunayan, Jen. Ha? Eto, ang katunayan. Disgrasya tayo nito. Eto pa, ha? Former Senator Antonio Sonny Trillanes Deport on Wednesday, today yan, ha? Okay. Said the transcript of the Monday Senate hearing on the former administration's drug war has been sent to the International Criminal Court. Ano sabi niya? The transcript Ang transcript of the Monday Senate na ang hearing pagdinig noong Lunes sa Senado on ay the former administration's drug war tungkol sa dating kampanya ng yung drug war ng dating administrasyon ay has been sent to the International Criminal Court. naipadala na sa International Criminal Court. Na-receive na nila. Ito pa, dagdag. Ha? That pertinent Quadcom transcripts Ang Quadcom ito, paano tatagalogin yung pertinent? pertinent. Yung permanente. Mga importante. Yung mga the pertinent Quadcom transcripts were transmitted early on. Early on. So, Noon pa, umaga pa, and all were duly received. nako po. So parang napatitibayan nga, Nelson. Ano ha? Yes, yung sinasabi ko. Kaya siya nandun dahil ito ang pinadala namin, ito yung kasong ipinail namin sa ICC. Nako. Ito yung mga kulang. Ito, Nako. walang magko-corroborate ito. O yan, si Garma, ilagay mo dito. Sino pa? O ikaw, dito ka. Lahat nilagyan nila ng tao. Para pag ipinadala noon, hinanapasan ng ebidensya. Ito po, nasa transcript. Inamin ba ni Duterte? Ito po, nasa Senate. O, igaganon-ganon nila. So pagtatagni-tagniin, buo buo na ang reklamo sa ICC. Oo na. Meron tayong part 2 dyan. Bukas. Trillanes. Meron siyang kasabwat pang isa. Araw-araw na ito? Araw-araw. Isa-isa. Isa-isa nating babalatan, tatalupan ang mga nasa likod ng Quadcom dyan. Hala, sino kaya ang kasabwat ni Trillanes, mga kabibig, na kung saan ay babalatan, na kung saan ay ibubulgar na. So it means, kabibig, yung Quadcom hearing na yan ay posibleng scripted, ay posibleng planado para lang maka-extract ng additional information para talagang makompleto ang hinahain nila ni Duterte sa ICC. Posible, mga kabibig.
posibleng-posible na gagamitin at ginamit ang Quadcom. Nako mga kabibig, nayatis na ni, oy naunsa naman taan ni karon. So ano ang inyong komento tungkol dito mga kabibig? Ito na kaya ang sinasabi ng ilang netizen na katapusan na dito ni Pangulong Duterte? Basta as long as kabibig na si, ano tawag dito, as long as si Pangulong Duterte ay, tawag dito, as long as si Pangulong Duterte ay hindi uurong yan eh. Lalaban yan eh. 'Di ba? Lalaban yan si Pangulong Duterte. Pangulong Duterte ka pa. Akala nyo kung hindi niya lalaban. Lalaban yan. At attorney yan kabibig. Wag kang mag-goal dyan kabibig. Sabi nga ni Duterte noon, sige, ICC, ibigay niyo sa akin ang warrant arrest para mag-jug kayo dyan. So yun lang kabibig ang ating latest lebak-lebak for the day. Ano ang inyong komento tungkol dito? Ito, nahulog ba sa patibong si Pangulong Duterte? Ito na kaya ang katapusan ni Pangulong Duterte? Ma-ICC is coming to town nga ba? Kasi matagal lang sinasabi, ICC will be ano na sa June, July, August, September, October, November na bukas. Wala pa rin yung ICC warrant of arrest at hindi hinain ni Pangulong Duterte. Pero ngayong, I think so, no, ramdam ko talaga, no, na itong Quadcom, drama lang to. Para maka-extract ba? May posibilidad talagang ganun ang nangyari kabibig. So, nabitag si Pangulong Duterte. Sa ibang tao, sinabi nila na nabitag daw, or sabi ng iba is, ay, ano ba naman yan? Hindi alam ni Pangulong Duterte? So, nakabibig, ano ang iyong komento tungkol dito? Basta maghintay lang tayo sa mga updates, kasi alam niyo naman si Trillanes, magbibigay din yan ng updates, at I'm sure na na-transmit na the only bright spot sa Senado si Risa Hontiveros. Kaya pala si Risa Hontiveros, sabing on the record, isulat sa parang record to ha. Kaya pala, nasagot na yung mga question natin. Bakit palaging sinasabi ni Risa Hontiveros on the record? Kaya pala, posibleng si Trillanes at si Risa ay magkasabwat. Posibleng nag-usap na si Risa at si Trillanes. Sige Trillanes, paaminin ko talaga si Duterte. Ha? Tapos, sabihin ko talaga on record. At gagamitin natin to para sa ICC niya. Posible mga kabibig. Diba? So ano ang iyong komento tungkol dito? Write down your comments below and don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news na ating pag-uusapan. Wait lang na sa mga updates mga kabibig. Bye everyone. See you next time. Happy Halloween.